a defining moment in our nation's history, but to reaffirm the values that bind us as Filipinos. Kalayaan, katatagan, pagkakaisa at dignidad. Ang diwa ng ating kasarinlan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin upang maging mabuting kinatawan ng ating bansa saan man tayo naroroon, saan man sa mundo. This year holds a special significance for me as it marks the 5th year of hosting this celebration with our vibrant Filipino kababayans and community here in Cyprus sa loob ng 5 walang hangganan na kahit malayo sa ating bayan nananatili tayong nagkakaisa at matatag. As we celebrate today, we also strengthen the bonds of friendship and cooperation between the Philippines and Cyprus, guided by mutual respect and shared aspirations for peace and progress. Sa bawat awit, sayaw at tradisyon na ating ibabahagi ngayon, dala natin ang puso ng Pilipinas, isang pusong mapagmahal, matatag at puno ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat at lahat tayo ay narito para magkaisa for the 128th anniversary of the independence of the Philippines. Mabuhay! Thank you so much to our Honorable Consul, Charmaine Garcia Lacunico, for that very inspiring message. And now, we will proceed to the community address. Joining us today is a strong advocate for the welfare and protection of our overseas Filipino workers. Let us welcome the labor attached from the Migrant Workers Office in Athens, Greece, who continues to champion the rights and well-being of Filipino abroad. A round of applause, please, to our attorney, Rodolfo G. Gabasan. Magandang umaga po sa lahat. Ito po yung unang pagkakataon ko rito pumunta rito sa Limassol. At actually pangalawa. Pero ang babasahin ko po ay ang mensahe ng ng ating kalihim ng migranteng Pilipino, migrant workers. Message of Secretary Hans Leo J. Kakdak on the 128th Philippine Independence Day. Today, we join the entire nation in celebrating the 128th Philippine Independence Day. Sa araw na ito, ginugunita natin ang tapang, sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga bayani at ng lahat ng Pilipinong nagbuwis ng buhay upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ang kanilang halimbawa ay patuloy na nagpapaalala sa atin na ang kalayaan ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay isang pananagutan na dapat nating isabuhay, pangalagaan at ipamana sa susunod na henerasyon. Ang tema ngayon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay paalala ng ating kinabukasan bilang isang bansa ay mas nagiging matatag kapag hindi natin nalilimutan ang mga aral ng ating nakaraan. True freedom means giving every Filipino the chance to live with dignity, to work with purpose, and to dream without fear. Ito ang kalayaang nais nating maramdaman ng bawat kabataan, bawat pamilya, at bawat overseas Filipino worker na patuloy na nagsisikap at nagsasakripisyo para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa Department of Migrant Workers, ang diwa ng kalayaang ito ay isinasabuhay namin sa aming tungkulin na pangalagaan ang kapakanan, karapatan at dignidad ng ating mga OFW saan man sila naroon sa mundo. Ang ating overseas Filipino workers ay buhay na simbolo ng tapang, sipag at pag-asa.
Sa bawat barko, ospital, tahanan, paaralan, construction site, opisina, at iba pang lugar ng trabaho sa bawat ibang panig ng mundo, pinakikita nila ang galing, malasakit, disiplina at dangal ng lahing Pilipino. As we celebrate Independence Day, let us continue working together for a future where every Filipino has the freedom to dream, the right to dignified work, and the opportunity to live a safe, meaningful, and prosperous life. Mabuhay ang lahing Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Thank you so much, Attorney Rodolfo G. Gabasan, for that very inspiring message. Our next speaker plays a vital role in supporting and empowering Filipino workers and their families. Please welcome the officer in charge of OWA Greece committed to delivering programs and services for the Filipino community overseas. A round of applause, please, for Mr. Richie James G. Wood. Sa ating kagalang-galang na Ambassador Giovanni E. Palek ng Philippine Embassy Athens, Greece, ating Labor Attaché ng Migrant Workers Office, Attorney Rodolfo Gabasan, ating Honorary Consul ng Larnaca at Limassol, Charmaine Garcia Laponico, ang ating Honorary Consul ng Nicosia, Criton Fernaritis, mga kinatawan ng ating mga iba't ibang organisasyon dito sa Cyprus, mga panauhing pandangal, at sa lahat ng mga kababayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, nais po nating iparating ang taos-pusong pagbati at mensahe mula sa OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Bagamat hindi man po siya personal na makakasama sa atin ngayon, ang kanyang mensahe ay sumasalamin sa patuloy na malasakit at dedikasyon ng OWA sa bawat OFW sa anumang panig ng mundo. Mga kababayan, pakinggan natin ang espesyal na mensahe ng ating OWA Administrator. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong ika-12 ng Hunyo, buong puso nating ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan. Isang makasaysayang araw na sumisimbolo sa tapang, pagkakaisa at pagmamahal ng bawat Pilipino para sa ating bayan. Ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon ay bunga ng sakripisyo ng mga Pilipinong lumaban para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy nating nakikita ang diwa ng kabayanihan sa bawat Pilipinong handang magsakripisyo para sa pamilya at bayan. Sa panahon ngayon, ang pagiging malaya ay hindi lamang nasusukat sa kasaysayan. Nakikita rin ito sa ating kakayahang mangarap, bumangon at magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Bilang bahagi ng pamahalaan, patuloy nating pinaninindigan ang ating tungkulin na maglingkod ng may malasakit, integridad at puso para sa bawat Pilipino. At sa bawat Pilipinong patuloy na nagsusumikap dito man sa bansa o sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo ang patunay na ang lakas ng Pilipino ay mananatiling buhay at matatag. Ngayong araw ng kalayaan, naway magsilbi itong paalala na ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino ay makikita sa ating pagkakaisa, malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang Pilipinong may puso para sa bayan, tapang para sa laban at pag-asang walang kailanman susuko. Muli, maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. May we also take this opportunity para sa ating mga kababayan dito sa Cyprus. Habang sama-sama nating ipinagdiriwang ang ating kalayaan, nais din naming ipabatid ang isa pang magandang balita. Malapit na po nating ilunsad
ang Alagang OWA Serbisyo Caravan, isang one-stop shop government service para sa para mailapit natin ang mga serbisyo ng ating pamahalaan sa ating mga OFWs. Kasama po dito ang mga frontline services ng ating Philippine Embassy, Migrant Workers Office at OWA. Inaanyayahan din natin ang SSS at Pag-ibig Fund upang makapagbigay ng kanilang serbisyo at programa para sa ating mga kababayan. At para naman sa ating mga aktibong OWA members, magkakaroon din po tayo ng OWA e-card issuance. Kaya abangan po ninyo ang kumpletong detalye at requirements sa aming Facebook page na OWA Greece. At dahil hindi lang serbisyo ang hatid natin, kundi pati pagkakaisa at camaraderie, ikinatutuwa rin naming inanunsyo ang nalalapit na OWA Cup, na tampok ang Intercity Basketball at Volleyball Tournament para sa ating mga Filipino communities dito sa Cyprus. Ang opisyal na schedule at venue ng mga nabanggit na activities ay i-aanunsyo po sa darating na panahon, sa sandaling ma-finalize ang venue at iba pang detalye. Kaya hinihikayat namin ang lahat na manatiling updated sa ating mga official announcements. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Mabuhay ang ating mga bagong bayani, mabuhay ang overseas Filipino workers ng Cyprus, at mabuhay ang Pilipinas. Thank you so much, Mr. Richie James G. Uy, for that very empowering message. Thank you, sir. Mga kababayan, it is our great honor to introduce a true leader and a representative of Filipino excellence. A seasoned diplomat who has spent many years serving our country and our countrymen. He continues to strengthen the ties between the Philippines and our partner nations. Sa kanyang dedikasyon at malasakit sa ating mga kababayan, he brings the voice of the Filipino people wherever he may be. Please do welcome with pride His Excellency Ambassador Giovanni E. Palek. Maraming salamat. Ang aking mga kasama sa gobyerno, mga panauhing bisita, mga minamahal kong at nagagandahan, mga makikisig na kababayan, mga ginong at ginang. Isang mapagpalang 128 araw ng kalayaan sa ating lahat. Mahalaga ang ginugunita natin ang araw natin, ang ating kasarinlan upang alalahanin natin ang sakripisyo ng ating mga ninuno at mga bayani para makamit ang kalayaan at tinatamasa natin ngayon. Dahil sa kanila, meron tayong bansa na tinatawag na Pilipinas at tayo'y naging Pilipino. So nagkaroon tayo ng identity dahil sa kanila. Ngunit ang pagpapataguyod ng isang bansa ay hindi natatapos sa pagkasarinlan. Tuloy-tuloy pa rin ang gawa at ang trabaho para magkaroon tayo ng isang masagana at maunlad na bayan, na kung saan namumuhay ang mga mamamayan ng marangya, marangal at may dignidad. Ika nga sa wikang Ingles, nation building never stops. The work continues. The work continues to build a progressive and prosperous country where its citizens live comfortably and honorably with dignity. However, to achieve this,
we must continue to be united. Kailangan pa rin natin ang pag-iisa para makamit ang kaunlaran at kaginhawaan. Kailangan di mawala sa isip at pananaw natin ang layunin na magkaroon ng isang matagumpay at progresibong bansa. Kaya mahalaga na nagkakaisa tayo dahil ang pagtaguyod ng isang bansa ay kailangan sama-sama. Hindi kakayanin ng iilan, kailangan kasama ang lahat. Kaya ang ambag din yung mga minamahal kong kababayan na nandito sa Cyprus at mga OFW sa iba't ibang parte ng mundo ay napakahalaga. Hindi lang para sa inyong pamilya, kundi para na rin sa ating bayan. Ang sakripisyo at pagtitiis ninyo ay mahahambing sa mga sakripisyo ng ating mga bayani. Kaya nga kayo binansagan ng bagong bayani. So malaki ang tulong niyo talaga sa ating bansa. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, sir, for your very inspiring and loving and support. Thank you very much. And as the sayings goes, that if there is unity, there is progress. And there is progress, there is success. Thank you, sir, for your very warm message. Okay, before we will proceed to our special number, now we may call on our mini Santa Cruzan Queens in stage to show the beauty of our heritage. Let us all enjoy the vibrant colors, music, and unity of the Filipino community with the parade of mini Santa Cruzan. A round of applause, ladies and gentlemen. Nandun yung sweet sa harap.